magtatanong kay Attorney Luke Espiritu, yung bang 750 pesos na legislated national minimum wage na gusto mong gawin kung ikaw ay papala rin sa Senado, over and above ba yan? Doon sa, halimbawa, ang Metro Manila ngayon, 640, di ba? 645. 645. Ayun ba yung over and above? Tama ka dyan, Joel. Ang amin dyan ay plus 750. Plus That is on 750. top of the prevailing minimum wage. 200 pa lang, nagre-reklamo Umaalma na na yung yung mga negosyante. negosyante. Oo nga matagal naman nang kami nagdebate ng mga grupo ng mga negosyanteng yan sa House of Representatives. Tagal ng hearing namin dyan. Nagpresenta kami ng mga argumento namin, sila nagpipresenta ng argumento nila at rehash lang naman ang kanilang mga argument at sinasabi nila ito ay inflationary, we have already debunked all of those issues na nire-raise nila. And magrereklamo sila sa 200 pero any amount talaga sa totoo lang magrereklamo naman sila eh. Kasi generally ayaw talaga nila na itaas ang sweldo ng mga manggagawa. They want our wages to be kept na starvation wages. Alam nyo ba na ang sweldo ng mga manggagawa dito sa Pilipinas ay below the poverty threshold? That means kapag sila ay nagtrabaho ng 8 hours, pag sinweldoan sila ay below the poverty line. So hindi kailangan na ikaw ay jobless o unemployed para maging below the poverty line ka. Dito sa Pilipinas, maging manggagawa ka lang, below the poverty line ka. And that is an anomaly. Kapag employed ka na magugutom ka, that is really an anomaly. Sa matagal na panahon, ganyan, starvation wages, we really have to give our workers yung sweldo naman na mabubuhay siya. And that is 1,200 pesos ayon sa computation na conservative a day. Now, if we add 750 sa mga prevailing minimum wages, halimbawa dito sa NCR na 645, na yan ang pinakamataas, sa iba, 500, 400, talagang ang baba, kahit pa paano ay maabot mo yung 1,200 pesos. And that is the reason or rationale behind our demand na dapat plus 750 ang pagdagdag sa ating sahod. Paano po kung halimbawa, Attorney Luke, ay nagrereklamo na yung mga negosyante sa 750, pero halimbawa pagbigyan na lang, kaya lang hindi kakayanin na maliliit na negosyante, hihingi sila ng exemption sa DOLE para hindi sila mapatawan o makapagpasweldo ng additional 750. Hindi ba defeated yung purpose ng additional wage na yan kung mas nakakarami din na mga manggagawang maliliit pa at talagang maliliit ang sweldo ang hindi po makikinabang due to the exemption? To begin with, yung argument na yan ay argumento ng mga business groups tulad ng ECOP, and it is a false argument. Dahil unang-una, exempted na to begin with mga micro and small. Kapag they are hiring below 10 workers, kapag sila ay registered bilang barangay micro business enterprise na mayroong 3 million na capital, exempted sila from yung minimum wage. So to begin with, ginagamit nila argumento ang isang bagay na hindi naman applicable dun sa mga maliliit na negosyo na sinasabi nila. So kung exempted sila ngayon, Attorney Luke, ano ang magiging dapat na paraan natin para yung mga exempted na yon, ang mga manggagawa nila talagang makinabang at tumaas din ng purchasing power kung hindi nila kaya magpasweldo ng additional 750? Hindi nga sila magpapasweldo ng 750 dahil exempted sila. Paano nga po natin mabibigyan ng benepisyo, mapapataas ang purchasing power ng mga manggagawa na ganung klase negosyante? Ito ang aking posisyon dyan. Pagdating sa mga MSME, dapat suportahan ng gobyerno yan. Kumbaga, sa maraming mga paraan para suportahan ng ating mga micro and small, and sabihin na natin, yung ilang mga medium, Opo. Kaninong responsibilidad yan? Bakit naman sa lahat ang ituturo mo responsibilidad ng manggagawa? Na yung trabaho para mapalaki yan, mapalago ang kanilang business, bakit ikarga mo sa likod ng mga manggagawa at gawin mong below minimum? Kasi dyan, sa exemption na yan, pwedeng maging below minimum ang kanilang sahod eh. Para sa akin, pagdating sa mga micro, small, and medium, dapat yan ay tumatalima pa rin sa minimum wage at kung ano ang tulong na pwedeng gawin ng gobyerno sa ating mga MSME ay dapat ibigay ng gobyerno. At nakausap namin ang mga MSME doon sa Laguna. At sinasabi nila hindi sweldo ang nagpapahirap sa amin. Ang nagpapahirap sa amin ay buwis. So imaginein mo, ang gobyerno nang nagsasabi na dapat palakihin natin ang MSME natin at ginagamit ang MSME argument, sila mismo ang nagsasabi na ang problema nila ay ang gobyerno. Kulang ng tulong sa gobyerno. Sa many ways in order to help the MSME, ang gobyerno dapat ang gumagawa niyan.
hindi ang manggagawa. Ano nakikita niyong legislative solution para ho mapunan natin yung problemang yan na dito po sa ating mga MSMEs? Ay dapat lahat ng mga pautang, lahat ng mga assistance, lahat ng yung mga zero interest, lahat ng mga pagmamarket ng mga produkto ng ating mga MSME, even up to wage subsidy. Ako nga ang up to wage subsidy. Wage subsidy. 'Di ba? Ang ang gobyerno natin nagbibigay Yes. ng mga tupad, akap. At Ah, gustong-gusto nila 'yon. Opo. Gustong-gusto nila 'yon kasi parang gagawin nilang patronage. Veiled vote buying 'yan eh. Bakit na instead na gagawin mong ayuda na nasa kamay ng ating mga trapo, bakit hindi mo ibigay doon sa MSME para makapagpa-employ sila ng mga manggagawa? So yun, ayuda sa Paano po mga yun, Diba? SME. Sa Paano MSME po yun? para lumaki ang negosyo ng mga MSME. At kapag sila ay lumaki, capable na sila ngayon na from the profit of the business ay susweldohan nila ang mga manggagawa. Paano po yung Bakit wage hindi subsidy? gagawin yung ganun? Di ba? I-subsidize nila ang wage. Instead na mag-akap program sila na si senator, si mayor, si congressman nandun sa mall, nag-distribute ng cheque para sila ang maboto. Ayaw ng gobyernong yon kasi gusto nila na yung pera or kaba ng bayan ay gagamitin for patronage, di ba? Gagamitin for vote buying. So pag Paano yung wage subsidy, Attorney Luke? Kung halimbawa, nag-increase sa 750, hindi kaya ng MSME, yung 750 sasagutin ng gobyerno. Yes, oo. Di ba? Kayang-kaya naman, di ba? Nagbibigay nga kayo ng bilyong-bilyong mga akap ng mga dole out Bakit hindi i-institutionalize yun? Tapos makakatulong pa tayo sa ekonomiya. Yan ang mga ways and means para tulungan ang ating MSME. So yun, isa sa mga ayuda yon na gusto nyo. Ano ang mga hindi dapat? Nabanggit nyo na yung akap. Marami tayong mga klase ng ayuda. Ano lang dapat ang matirang ayuda maliban dito sa pinapanukalan nyo ito? Unang muna, ayaw natin ng ayuda na lahat ng ayuda kasi, alam mo, hindi siya pinapasok sa mga institutions na talagang nag-a-address ng problema. Halimbawa, pagdating halimbawa sa health, di ba? Ang mga institutions na nag-address ng problema sa health ay, ayan, PhilHealth, public hospital. Diyan mo ilagak ang pera. Di ba? Pero ang ginagawa ng ating gobyerno, inaalis doon. Inalis nga yung subsidy sa PhilHealth. Oh. Tinanggalan ng 70 billion subsidy. Prior to that, tinanggalan na nila na gusto nilang alisin ang 90 billion doon sa reserve fund ng PhilHealth. Yes. Aalisin dyan. Tapos ilalagay doon sa mga pork barrel. Meron tayong mga maipip, yung mga medical pork barrel na tawag, di ba? Ibibigay sa mga senador, bibigay sa kongresista, para kapag nagkasakit ngayon, ang mahirap nating kababayan, May utang na loob. 'di ba? Imbes na makakapag-rely upon siya sa PhilHealth, 'di ba? Hindi makakapag-cover ang PhilHealth ng malaki dahil inalisan nga lang ng gobyerno ng pera, 'di ba? So ang gagawin ngayon niya ay pipila siya sa office ni congressman at saka ni senador. Yung mga ganong klaseng, ganon naman ang ayuda na nakadesign. It becomes like pork barrel. 'Di ba? It becomes a dole out na pwedeng gamitin ng mga trapo natin, ng mga political dynasties natin para magpapogi. So, ang lahat ng perang yan, ilagay nyo sa institution. So kung kayo maging senador, Attorney Luke, sabi nyo, parang pork barrel na rin yan tatanggap ba kayo ng pork barrel pag kayo napunta sa Senado? Tatanggap ako ng pork barrel? Oo, tatanggap ka ba? Gusto kong tanggalin ang pork barrel. Ayun. Diba? At ang gagawin natin, alisin natin yung pork barrel and lead by example na dapat walang ganon. Eh, nabanggit nyo na rin po yung kalusugan. Ano bang nakikita nyong paraan para ho masiro man lamang yung mga binabayaran ng ating mga kababayan pagka nagkasakit? Wala silang lalabas na pera. Nasa universal healthcare law na yan Ganun ba? Na dapat covered tayo ng, di ba? ba't nagkakataon Hindi pwedeng, kapag mahirap ka, hindi pwedeng hindi ka bibigyan ng lunas. Nagkakanda utang-utang ng tao. Kasi ang out-of-pocket expenses natin, Malaki yun pa rin ang pinakamalaki. Tapos konti lang ang coverage ng PhilHealth. Konti lang ang coverage ng mga insurance, di ba? Talagang yun nga, the So same. hindi na kailangan ng batas. Nandiyan na yung batas. Andyan na yung batas. Palawakin na lang at bababain yung out-of-pocket expenses. So kaya nga, dyan pumapasok yung sinasabi ko na ang budgetan ay institutions. Hindi budgetan ng pork barrel ni senator at saka ni congressman. So kung mapunta ka sa Senado, Attorney Luke, ipapabalik mo ang subsidiya ng PhilHealth. By law Yes. imposed yan Hindi ko nga alam kung bakit nila nagawa yan nang labag sa batas.
Oh, kasi ang mga syntaxes natin, may porsyento dapat dyan Yes. na binibigay sa PhilHealth. By law, imposed yan. Saan ka naman nakakita na ang General Appropriations Act ay parang ina-amend ang specific na, Na batas. batas Oo, syntax. na dapat nagbibigay ng subsidiya ang gobyerno. By law yan. So kailangan sundin. Di ba? Sundin ng ating gobyerno ang batas na dapat nagbibigay sila ng subsidiya sa ating kalusugan. Meron yatang petisyon sa Supreme Court sa ngayon dyan. Meron, Tungkol dyan. meron.